Ano pa, ito naman si Abante, tingnan naman natin yung kanyang statement patungkol dito sa mga nangyayari sa bayan natin. Sige, Benny Abante, pasok kung ano naman yung drama mo sa buhay. Sige, ilabas mo yung sama ng loob mo sa yung pagkakamali, isalba mo sarili mo mula sa pagkalaos na kongresista diyan sa Maynila dahil sa yung puta, wag mo nang isuot yung kwintas mo, sir. Ang sama na, ano yan, baka masunog ka. Sige. Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng relihiyoso mabait. Hindi lahat ng relihiyoso hindi sinungaling. Kung ito ngang mga ganitong estado, bishop na daw yan, ha? Pero sinungaling pa. Putahin na, saan tayo pupulutin yan? Kung ikaw bilang isang bishop, sinungaling, edi lalo nang magsisinungaling ka sa kongreso. Tama, di ba? Kasi sa Diyos nga, nagsisinungaling ka Sa kongreso pa kaya. Sige, pasok. Ask you to remember the name of Kian de los Santos. Anong problema kay Kian, sir? Anong problema natin kay Kian? Anong meron kay Kian? That young man, that minor, whose life was tragically cut short by a bullet fired in the dark. Okay. Putong anong drama. Kakabasa mo yan ng ng mga Shakespeare, sige. We are here today for Kian. Ano ba problema and for the Kian? countless innocents like... Anong problema kay Kian, sir? Tapos na po yung kaso na yan. Lumapit po yung pamilya ni Kian de los Santos kay PRRD, humingi ng tulong na sana po ay mapanagot yung mga pulis na nagmalabis sa kanilang tungkulin. Sabi nga ni Jennifer Tan, si Duterte ba bumaril? Inutos ba ni Duterte na barilin mo yung bata sa ulo in the dark? Meron ba ganun nangyari? Wala naman. So bakit pinapasagot natin si PRD dito? He will take full responsibility of what happened. Legal responsibilities of what happened. File cases if you can. Using yung yung pronouncement ni PRD na I will take full responsibility because that's how a chief executive supposed to act. Ganun dapat ang chief executive. Ako presidente ng Pilipinas. Lahat ng mangyayari sa Pilipinas during my term, it's all on me. It's all on me. Ako lahat, good or bad, it's all on me. Because ako yung ako yung full responsibility. Ako yung may full responsibility. I'm responsible for the lives of all the fallen militaries during my time, fallen soldiers during my time, fallen policemen during my time. I'm responsible doon because I'm their boss. I'm their president. Accountability, sabi nga ni bargain shopper. Yun. Yang kay Kian de los Santos, may nakulong po dyan, sentensyado 40 years imprisonment doon sa police na gumawa niyan kay Kian. Ano pang iniiyak mo? Justice has been served. Etong mga bagong mga testigo nyo, yung mga luma pa rin testigo nyo na sigaw ng sigaw, if you want justice to be served, magsampa na kayo ng kaso. Kasi wala pong justice na masiserve by mere, yung pag-statement, lalabi, bibigay ng mga inspirational speeches. Wala po kayong masosolve dyan. Walang makakasuhan. Kahit 10 taon ka Abante na gumawa ng mga highfalutin statements against PRRD will not go to jail because of your statement. If you really want to have or hold PRRD accountable sa batas natin, then go ahead and file cases against him. 5 years ka magsalita ng ganyan, baka mamaya si PRD, mga 20 years na lang siya sa mundo, 50 years, kahit 50 years ka magsalita ng ganyan, hindi mo mapapakulong si PRD. Kasi nga hanggang yak-yak lang kayo, kaya ang sabi ni PRD, not a bit. Hindi ako takot sa inyo, not a single bit. Sabi nga ni Diego Latigo, case closed na yung kay Kian . Case closed na po yan, nasintensyahan na yung pulis dyan. Anong gusto mo? Ikulong mo si PRD dahil nabigyan naman ng hustisya yung bata? Hindi mo na mababalik yung buhay ng bata. Sorry talaga dahil naging biktima siya noong
mga kahayupan nitong mga pulis na to, mga nag-ooperate. Ngayon ikaw, Abante, kung kaya mong gumawa ng milagro at dyan sa kakadaldal mo, mabuhay mo ulit si Kian Espinosa, mabuti yan. Pero kung hindi na, ibig sabihin yan, ginagamit mo na lang yung kamatayan ni Kian dahil sa mga personal mong galit sa mga Duterte. Kung sino dito ang demonyo, ikaw yun. Bakit? Patay na yung bata. Nananahimik na yung bata, nabigyan na ng hustisya yung bata, nagbabayad na sa kulungan yung pumatay sa bata, pero ginagamit mo pa yung bata. Ang kapal ng pagmumukha mo, sir. Him who died in the name of a misguided, bloody war on drugs. Bloody war. Sabi nyo nga, okay yun eh. Tapos ngayon, bloody. Kaya nga siya war because bloody siya, sir. Wala pong war na nagkikilitian lang yung mga involved sa gera na yan. Yung First World War. Tingnan mo, kaya nga war. Ang dami namatay niyan dahil sa New World Order. After niyan, World War II. Ganun pa din, ang dami namatay dito sa Pilipinas, ang dami rin namatay kasi nga war yan. Ito, before tumakbo si PRRD, nangandidato siya, sabi niya, I will wage a war against criminals. Aanuhin ko po lahat ng mga criminal dito, isa-salvage ko lahat. Papakain ko sa mga isda sa Manila Bay. Yun yung sinabi niya. At nanalo po siya, Abante. Subukan mo, pumunta ka dyan sa sa meeting di Avance nyo, dyan sa tumatakbo ang congressman sa Maynila, sa distrito mo Santa Ana. Tapos sabi mo doon, pag nanalo po ako, lahat ng pera ng gobyerno nanakawin ko. Subukan mo magano, tapos manalo ka. Hindi ka mananalo. Si PRRD, ang maraming binantaan, pati yung mga oligarko, kayong mga oligarko, hahabulin ko yung mga buwis ninyo. Lahat kayo. Ano nangyari kay Duterte? Nanalo. So, masama ba na ipinangako ko, uubusin ko lahat ng kriminal, tapos ginawa niya, masama ba yun, sir? Ang masama, yung katulad mo na pastor-pastoran, kunya-kunyari ang mabait, tapos Satanas, bakit? Patay na yung bata, case closed na yung kaso, ginagamit mo pa para lang dyan sa mga statement mo. Umatin ka ba ng burol? Makapagsalita ka, parang umatin ka ng lamay, kahit isang araw, wala ka naman yata dun sa lamay. Tangina, hinahanap mo si Kian, nailibing na, kahit yata dun sa libing, di ka nagpunta. Diego Latigo, nagpunta ba sa lamay ito? Taga-Caloocan ka eh. Saan ba yun? Caloocan ba yun? Malabon? Ha? Pumunta, para siyang, yung involved siya kay Kian. Yung invested siya kay Kian. Paano na si Kian? Tangina, nagpunta ka ba ng lamay? Nagbigay ka ba ng abuloy? Nagtong eats ka man lang ba doon para sana madagdagan man lang yung tong? Wala. Punta kang wala, sir, ginagamit mo lang si Kian. Ikaw ang masamang tao because patay na yung bata, ginagamit mo pa sa politika mo. To our people and to everyone here, I say enough. Enough with the gaslighting. Enough with the distractions. Enough with the squid tactics. Squid tactics. So, ibig sabihin, si Inday Sara na naman yan. Kasi, squid tactics na naman eh. Yung paring Dilawan, yung nagpunta, sino? Yung addict na pare, nagpunta. Ayun, mabuti yun. Buti nga siya nagpunta eh. Diba? Sabi nga nito ni Garski, baka lumagpas sa langit pag namatay yan, dire-diretso na hanggang impyerno, mag-U-turn, pag sa ilalim. Baka mahiya si rito, baka mahiya si Lucifer dito pag nagpunta sa impyerno to. We cannot be knocked off course by words meant to confuse or mislead. At this point, there is one voice we must focus on. One that was used under oath in the halls of the Senate. Yun naman pala eh. So, meron na pala kayong under oath na boses na makukuha sa Senate. Why do you still want PRRD to attend dyan sa dyan sa Quadcom ninyo? Ikaw na may sabi. Meron na palang nag-e-echo
na mga pronouncements, na mga under oath na mga statements si PRD. Oh, why not just use that? No, okay na yun. Sige na, gamitin nyo na nga yun. Gamitin nyo na yung mga pinagsasabi. Ayan na, sampahan nyo na ng kaso. Sinabi niya, may death squad daw siya. Sampahan nyo na ng kaso. Sinabi niya, marami na daw siyang pinatay na tao. Sampahan nyo na ng kaso. Sinabi niya, I take full legal responsibility of what happened during my time. Sampahan nyo na ng kaso. Anong isasampan yung kaso? Kaya nga kayo maingay kasi nga wala kayong maisasampang kaso. Kaya nga kayo ICC ng ICC kasi nga pag sinampan nyo yung kaso dito, mawawala na ng visa yung ICC. Eh mabuti pa si Bemby Robin. May silbi sa buhay. Bemby Robin, salamat kayo. Kuya, welcome to the US. Salisi tayo. You are here and I'm going to the Philippines in a week. Naku, sayang naman. Keep up the good work. Be happy. Thank you very much, Bemby Robin, sa iyong pamasko. Mabuti pa si Bemby Robin. Mabait. Buti pa si Bemby Robin. Nakakalawag sa buhay. Buti pa si Bemby Robin. Nakaka-appreciate ng effort. Thank you very much, Bemby Robin. Mabuhay ka. God bless you. At sana mas marami pang blessing. At mag-ingat pa pagpunta ng Pilipinas, ha? Make sure na hindi mo makakasalubong to si Abante, si Fernandez, at saka yan si Paduano. Dahil pag nakasalubong mo yan, tumakbo ka na palayo. Delikado ka dyan. Salamat kayo, Mr. Chair, Bemby Robin. Mabuhay ka. Sige, diretso. Last week, former President Duterte himself spoke before the Senate and the nation, and in his own words, took responsibility for the blood spilled in his war on... Oh, yun naman pala eh. Yun naman pala, okay na yun. O, bakit pa... Pinapapunta pa ni Paduano. Kausapin mo na si Paduano. Paduano, hindi ka ba nakapanood ng Senate inquiry? Kung nakapanood ka, kung ano yung narinig mo doon, as is, where is, yun na yun. Kung ano yung tatanong natin sa kanila dito, yun din naman ang itinanong doon, as is, where is, yun na yun. Kung ano yung mga inamin niya doon under oath, as is, where is, yun na yun. Walang joke-joke. Kung anong ginamit yun, let's just file cases against him. Let's just go now. Ilang linggo na nakakalipas. Congress, Franz Castro, Paduano, Fernandez, Barbers, ikaw, Pastor Dila, ilang linggo na nakakalipas. Pinag-uusapan nyo pa rin yan, yung mga nakawan sa Bicol, nung baha, hindi nyo pa rin yan natatakil. Yung mga flood control, putsangin na yan, may mga bagyo pang papasok. Sabi ni Bongbong Marcos, naubos na daw yung pera sa dami ng bagyo, ha? Naubos na yung pera sa dami ng bagyo? Ilan na bang bagyo dumaan sa buhay ni Bongbong Marcos at naubos na daw yung pera para sa disaster, para sa bagyo. Anak ng tinapay naman, yun ang asikasuhin ninyo, hindi itong war on drugs. Tapusin nyo na yan, isampan nyo na sa korte yung kaso, matitibay. Ako, naniniwala ako sa sinasabi ni Garma na mayroong reward system. Naniniwala ako dun sa isang testigo nyo sa customs na kriminal na nakakulong na ngayon, convicted yan. At doon pa sa kay Paruhinog, hindi pala si Jed Mabilog, naniniwala ako doon sa mga sinasabi no, kaya nagpunta sa Amerika yung kawawa yung kinawawa nila Duterte yun eh. Naniniwala din ako doon kay Kerwin Espinosa na hindi talaga siya drug lord, na siya talaga ay tagasunod siguro ng simbahan mo. Balinghoy, Quadcom is the unrepresentative of the house. O tama, they are misrepresenting the people. This is not what the people wants. This is not what the people need. Ang gusto po ng taong bayan, imbestigahan ninyo yung mga nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ko lang alam kung kasama ba kayo doon, pero sana naman imbestigahan ninyo. Yun ang lagi nating sinasabi. So, sabihan mo na si Paduano na itigil na. Ako naniniwala talaga ako sa mga testigo nyo dyan. Malakas ang ebidensya ninyo, kaya sana pumunta na kayo sa korte, sampahan nyo na ng kaso si Duterte. Tapos, para hindi na kayo mapagod pagpunta-punta dyan sa bagay, yan lang kasi yung exposure ninyo. Hindi naman kasi kayo na pag-uusapan sa normal na setup dahil wala naman kayo mga ginawa sa mga sa mga lugar ninyo, sa mga distrito ninyo. Kaya, dahil sa Quadcom, nakilala si Boy Dila. Dahil sa Quadcom at dahil sa mga hearing sa Kongreso, nakita na ang yayaman pala ng mga congressman. Na po tayong mga relos nila,
sobra-sobra pa sa mga kinikita nila. Mantak mo isang relos, sobra pa sa kikitain, hindi pa aabot yung kikitain ng isang congressman sa 3 taon na congressman siya, dun sa isang relos lang niya. Saan ka naman, di ba? Kaya yun ang atupagin ninyo, sir. Isampa na natin yan para makulong na si Duterte. Gusto ko na rin makulong yan. Pakulong na natin yan para matapos na ang lahat. Itigil na tong Quadco, makakatipid ng gobyerno. Iba na lang ang focus natin, yung mga nakawan dyan sa may, sa may Bicol. Okay ba yun? Drugs. He did not deny. He did not deflect. He admitted that he gave orders. Orders that directed our own police forces to encourage suspected criminals to fight back. Oh, di ba? Inamin niya na, putang ina, ano pang dinadaldal mo? Kung yung araw, minuto, oras na nagsasalita ka dyan, pumunta ka na sa sa DOJ, sinampa mo na yung kaso, putang ina, inuna mo yun kaysa sa pagpapapogi mo dyan sa Kongreso. Eh di sana umandar na yan. Matatapos ka ng congressman sa 2025, hindi ka na mananalo sa distrito mo dahil sa kakupalan mo. Iba na congressman nun. Putang ina, ano nangyari sa mga iniyak mo dyan? Wala. Noise pollution lang kayo. Walang kwenta. So they could be killed. Under oath, he told us this without shame and without remorse. This was not hearsay. This was not a speculation. This was a declaration from the man himself. Oh, I ask you to yun naman pala. It was a declaration. It was a whatever you wanna call it. Then stop yakking, cut the chase, shortcut na tayo, punta na tayo sa korte, sampa na ng kaso. Pero kung mas mabilis pa yung bibig mo kaysa sa pag-action mo sa mga narinig mo sa Senado, abay putang ina, sir, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, di ba? Well, sa bagay, hindi mo naman talaga ginagawa yung trabaho mo in the first place. Dahil hindi nyo naman trabaho talaga yung ganyan eh. Ang trabaho ninyo, ang trabaho ninyo is kumuha ng batas in aid of, mag-hearing in aid of legislation. Yun ang trabaho ninyo. Diyos ko po. Eto naman. Itong ano pa ba yung mga ano natin dito? Ano pa ba yung mga balita natin dito? Diyos ko po.